Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, bagamat tapos na po ang Pasko ay mahalagang malaman po natin ang kwento sa likod ng mga simbolo po nito. Katulad na lamang po ng Christmas tree. Alamin po natin ang kasaysayan nito mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang bagong taon po. Time! Bago natin iwan ang panahon ng Kapaskuhan at itago ang ating mga dekorasyong pamasko, bagamat para sa marami sa atin, kung minsan hanggang Valentine's Day pa yan. Ating alamin, saan ba nagsimula ang Christmas tree? Noon pa man, ang oak tree ay mahalagang sangkap ng ritual ng pagsamba ng mga Druids sa Alemanya. Ayon kay Pliny the Elder ng Roma, the Druids hold nothing more sacred than the mistletoe and the tree on which it grows, provided it is an oak. They choose the oak to form grooves and they do not perform any religious rites without its foliage. Hindi ba yung mistletoe na yan? Hanggang ngayon, sa ilalim niyan, naghahalikan ang mga kanluranin tuwing Pasko. Hindi lamang ang mga Druids, maging ang mga Romano, ay pinapalumutian pa ang mga punong evergreen bilang tanda ng muling pagsilang. Ngunit, kailangan tanggapin ng historikal na katotohanan na ang Kristyanismo ay lumaganap sa buong mundo dahil ang mga naging tagapagturo nito ay gumamit ng mga simbolong mahalaga na sa mga tao noon. At sa Alemanya, dalawang mahalagang personalidad na Kristiyano ang ginamit ang puno upang ipalaganap ang mensahe ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Una ay si Saint Boniface. Si San Bonifacio ay inatasan ni Papa Gregorio II noong 719 AD na akayin tungo sa Kristyanismo ang mga katutubong Aleman upang iwanan nila ang kanilang hidwa raw ng mga pananampalataya. Ayon sa mga tala, naging agresibo ang ebanghelisasyon niya ni Bonifacio na minsan sa sobrang agresibo nang minsan siyang nakakita ng mga pari na nagre-ritual ng pagpatay at sakripisyo. Muli, sa isang malaking oak tree sa araw ng Pasko, kinuha niya ang kanyang palakol at sa isa, take note, isang hataw lang natumba ang malaking puno at matapos ay itinuro ang isang maliit na punong evergreen at sinabing, walang dapat mamatay dahil ngayon ay kapanganakan ni Kristo. At ang maliit na punong ito na lamang ang iuwi ninyo sa bahay ninyo. Huwag na kayo sa kakahuyan magritual sapagkat ang puno na ito ay ang puno ni Kristo, ang puno ng walang hanggang buhay. Or something to that effect. Sa isang iglap, nagsipaglipatan daw sa Kristyanismo ang mga nakasaksi. Ang pangalawa naman ay ang paring humiwalay sa simbahang Katoliko at nagsimula ng Protestantismo na si Martin Luther na noong kalagitnaan ng 1500s ay naglalakad isang gabi ng bisperas ng Pasko nang mapagkatuwaan niya ang isang punong evergreen na nakita niya sa kakahuyan at pinalamutian niya na makandila at pinakita sa kanyang mga anak na sa gisag raw ito ng liwanag ng daigdig, si Kristo. Kaya may talang patnubay sa ibabaw nito kadalasan at nilalagyan ng belen sa ilalim upang kumatawan sa liwanag na gumabay sa mga Asyanong mago. Take note, hindi mga hari, para mahanap ang Kristo. Kanya pala nagsimula ang Christmas tree, kaya may kanta sila para dito, O Tannenbaum. Kumalat ang practice sa Europa, sa Inglaterra at umabot sa Amerika. At nung pananakop ng mga Amerikano, bunga ng komersyalismo, dinala ito ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Sa buong mundo, iisa ang mensahe ng Christmas tree. Liwanag sa kadiliman at ang init ng liwanag na ito sa gitna ng lamig ng Kapaskuhan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.